Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas po ng Itbulaga and syempre sa TVJ at sa mga dabarkads. So kahapon, di ba, araw po ng Sabado, nag-guest, di ba, or nag-judge etong si Ma'am Dimple Romana and syempre si Isa Calzado. And meron pong mensahe dito si Ma'am Dimple Romana. Kasama kasi niya dito si Boss Joey De Leon, si Miles Ocampo, and Ryan and Alan K. Dito sa kanyang Instagram story. Sabi yan dito, "Long day for me today but so fun to have started it with the Dabarkads. Thank you Itbulaga 1979 for having us. Hi Sir Joey, Kuya Ryan, and Bebe Miles Ocampo." So, marami po talagang mga kadabarkads natin ang natuwa po sa pagbisitang muli netong si Dimples Romana dito po sa Itbulaga kahapon, and syempre maging si Ma'am Isa Calzado para po doon sa weekly finalist ng Porinoy The Apam Invasion. Samantalang si Dabarkads host Maine Mendoza naman ay may ganap po dito kahapon sa Smart. So nagkaroon po sila ng pagmi-meeting with Smart family. Nagkaroon sila ng meet and greet. Sabi nga dito, definitely enjoyed this intimate meet and greet. Genuinely wanted to spend more time with everyone. And nagbigay din po ng personalized message si Maine Mendoza sa mga naka-meet and greet niya po na family ng Smart kahapon. And mainit nga pong tinanggap si Maine Mendoza sa pintuan pa lang. Grabe na po yung pagtanggap, ay binigay po na bouquet of flowers. So, grateful talaga itong si Maine Mendoza dahil naging Smart family po siya, no? Naging miyembro siya ng Smart. Samantalang si Boss Joey De Leon naman ay muli pong nagbahagi ng kanyang pininta or faint kanina pong umaga yan. So ito ay pineapple na naman. So parang favorite niya atang i-drawing ang pinya. Sabi niya dito sa caption niya sa pin niya, "A pineapple has 1,000 eyes. And he sees everything because he is God." Siya ang Diyos. So, ang galing po ni Boss Joey De Leon talagang mag-coin ng mga words, 'di ba? Na iko-connecta niya po yung prutas sa Diyos, 'di ba? Ang galing lang kasi talagang hindi rin namin naisip 'yon. Pero si Boss Joey, talagang tuunan niya pa ng pansin 'yon. Nakakatuwa naman kasi totoo naman talaga. Marami pong mata ng pinya. Diba? He sees everything like God. Dahil siya nga po yung Diyos. Tapos itong pineapple, pwedeng maging juice. So, mahusay si Boss Joey De Leon. Nakakatuwa at nakakaaliwa yung kanyang mga binabahagi po na painting dito sa kanyang social media. Samantalang si Shara Soto naman, anak po niya Tito Soto, ibinahagi po ang ganap ng buong February. Ayan po, nagkaroon dyan ng birthday celebration, and kung ano-ano pa. Tapos makikita rin dito yung picture ni Bossing Big Soto and Tito Soto na kung saan nag-hug sila sa isa't isa. Siguro ito po yung time na last day po ni Tito Soto sa Itbulaga kasi nga po campaign period na. Kailangan niya pong hindi mo na makita sa telebisyon. Pero sa oras na tapos na po ang campaign period, pwede na po siyang bumalik sa Itbulaga. Pero hindi na po natin siya madalas makikita at makakasama dahil for sure ay busy na po siya, abala na po siya sa pagpasa ng batas. Mga batas naman po nga asikasuhin ni Tito Soto para po syempre sa ating mga kababayan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isinampang kaso po ni Bossing Big Soto laban kay Direk Daryl Yap dahil sa pagbanggit ng pangalan ni Bossing Big Soto sa unang inilabas na teaser nitong direktor noong nakaraan, January
1st, 2025. Ngayon, naglabas po ng statement itong si Daryl Yap tungkol doon sa kasong sinampas sa kanya ni Bossing Vic Sotto. Marami po kasi ang nagtatanong ng update tungkol dito. Sabi dito ni Daryl Yap po, patuloy ang legal battle daw ng munting pelikulang The Hour of Pepsi Paloma. Sa mga walang sawang nag-iwan or nag-iiwan ng mensahe at nanghihingi ng update, kung mayroon mang malaking kaganapan ay mabilis po ninyong malalaman. Ang kasong isinasampa or isasampa laban sa inyong lingkod ay ating haharapin, hindi po iyon balakid raw. Bagkus isang pagkakataon para daw sa katotohanan. Sa darating daw na Marso, kasabay ng mas painit na kampanya ay ang anibersaryo ng aming samahan na hashtag sa wakas Binsentiments. Kami po ay naghahanda ng isang online series, online reality contest at isang pelikula para sa inyo. So, ibig sabihin, bumuo na naman etong si Daryl Yap ng panibagong pelikula. Isang online series daw, online reality contest at isang pelikula para daw sa inyo. So, anong pelikula kaya ito? Sabi pa niya, sa lahat ng tumatangkilik, sumusubaybay at sumusuporta, maraming salamat daw. At sa mga Vincentimis trolls na nag-react at nag-comment sa mga post ko, so hindi na lang po natin babasahin yung kaniyang sinabi laban doon sa mga nag-comment ng masasakit sa mga post nitong si Daryl Yap. Kita nyo naman po dyan siguro, no? Di na lang natin babasahin kasi syempre bad words yung kanyang sinabi. So, since nakatenga nga po, no, yung The Hour of Pepsi Paloma, mga Cadaver Gods, nag-produce ulit ng isa pang pelikula itong si DY para makabawi doon sa pinondo po nila sa nauna nilang pelikula kasi nga naman hindi pa po kumikita. Kasi nga po, hindi pa nare-review ng MTRCB. And hindi natin alam kung naibenta na ba ito sa ibang bansa. At hindi naman daw niya po tatakasan at haharapin niya daw itong kasong isasampa ni Bossing Vic Sotto. Hindi daw yun balakid, no? Parang merong pagkayabang ng konti dito sa sinabi niya. And sabi niya pa dito, isang pagkakataon para daw sa katotohanan yung sinampang kaso nitong si Bossing Vic Sotto. So, anong ibig sabihin niya doon sa isang pagkakataon para sa katotohanan? Ano bang pinaglalaban niya? Ano ba yung totoo? Mabibigyang linaw ba yung nangyari doon sa The Hour of Pepsi Paloma? So, napaisip lang ako ng very light dito sa isang pagkakataon yung kasong yan para sa katotohanan. So, ano kaya yung pinaglalaban niya dito, no? Well, malalaman naman natin yan, mga Cadaver Gods, kung ano ba yung tinutukoy niya dito. So, paano? Hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.